May isang tanong na bihirang itanong ng malakas, pero tahimik na bumabagabag sa puso ng bawat tao. Ano talaga ang nangyayari sa mismong sandaling huminto ang hininga? Hindi isang minuto bago. Hindi rin ilang oras pagkatapos. Kundi ang eksaktong sandali kung kailan ang mundo ay tila tumitigil, at ang kaluluwa ay humaharap sa isang katotohanang hindi na nito matatakasan. Hindi kayo natatakot sa kamatayan, marahang sinabi ni Papa Leo Rasi, habang nakatingin sa malayo, na parang may nakikita siyang hindi kayang abutin ng mata ng iba. Ang tunay niyong kinatatakutan ay ang hindi niyo alam. Tahimik ang paligid. Hindi dahil walang tunog, kundi dahil ang kanyang mga salita ay tila sumisipsip ng lahat ng ingay. Ang ganitong katahimikan ay bihira, at kapag dumating, ramdam mo ito sa dibdib. Isipin niyo, patuloy niya, isang sandali na ang lahat ng takbuhan ng buhay ay biglang huminto. Wala nang mga plano para bukas. Wala nang dapat patunayan. Wala nang oras. May bahagyang paghinto. Hindi dramatiko kundi sinadya. Para bang gusto niyang maramdaman muna ng nakikinig ang bigat ng sinabi niya bago siya magpatuloy. Doon nagsisimula ang kwento ng kaluluwa. Kung akala mo ang kamatayan ay parang ilaw na biglang pinapatay, mali ka. Hindi ganoon ang unang sandali. Hindi ito madilim. Hindi rin ito magulo. Sa katunayan, para sa marami, ito ang unang pagkakataon na tunay silang nakakaramdam ng linaw. Ano ang unang nararamdaman ng kaluluwa? May isang tinig na halos pabulong na nagtanong. Ngumiti si Papa Leo Rasi, hindi dahil simple ang sagot, kundi dahil alam niyang ang kasunod ay babago sa paraan ng pagtingin ng sinuman sa buhay. Ginhawa, sagot niya. Isang ginhawang hindi niyo pa nararanasan. Inilarawan niya ang sandali ng kamatayan hindi bilang pagkaputol, kundi bilang pagbitaw. Parang isang taong matagal nang may pasan na bigat sa balikat, at sa wakas ay inilapag ito. Walang sigawan. Walang laban. Isang tahimik na. Ang katawan ay humihinto. Ang puso ay tumitigil. Ngunit ang kaluluwa nagigising. Maraming iniisip na ang kaluluwa ay nawawala, sabi niya, pero ang totoo, doon pa lang ito nagiging ganap na gising. Sa sandaling iyon, ayon kay Papa Leo Rasi, ang kaluluwa ay hindi naghahanap ng katawan. Hindi rin ito nalilito. Walang takot. Walang dilim. Sa halip, may isang kakaibang pakiramdam ng pag-uwi sa sarili. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman para bang bigla mong naalala kung sino ka talaga, bago ka napagod, bago ka nasaktan, bago ka natutong magkunwari. At doon, dagdag niya, mas mahina na ngayon ang tinig, mararamdaman ng kaluluwa ang isang presensya. Hindi niya agad pinangalanan. Hinayaan niyang lumutang ang bigat ng salitang iyon. Hindi ito boses. Hindi rin ito anyo. Isa itong presensya na mas totoo kaysa sa kahit anong naranasan nyo. May ilan na nagsasabing sa sandaling iyon, bumabalik ang alaala ng buong buhay. Ngunit itinuwid ni Papa Leo Rasi ang ideyang iyon. Higit pa yon sa alaala, sabi niya. Ito ay pagkaunawa. Ang kaluluwa ay hindi nanonood ng eksena mula sa labas. Nararanasan nito ang kahulugan ng bawat ginawa, bawat salitang binigkas, bawat pagmamahal na ipinagkait at bawat pagmamahal na ibinigay. At ang nakagugulat, ayon sa kanya, ay hindi ang mga maling nagawa. Karamihan, sabi niya, ay hindi natitigilan dahil sa kasalanan. Natitigilan sila dahil sa mga pagkakataong hindi nila minahal. Sa puntong iyon, may biglang katahimikan na tila mas mabigat kaysa sa una. Ang sandaling iyon, patuloy niya, ay sandali ng katotohanan. Pero huwag niyong isipin na ito ay malamig o malupit. Tumigil siya sandali, sa kamarahang nagsalita, ito ay sandali rin ng awa. Sa unang ilang sandali matapos humiwalay ang kaluluwa sa katawan, walang boses na nagsasabi ng hatol. Walang akusasyon. Walang listahan ng pagkukulang. Mayroon lamang isang liwanag na hindi nakakasakit sa mata, ngunit tumatagos sa kaibuturan. At doon, sabi ni Papa Leo Rasi, nakikita ng kaluluwa ang sarili nito sa liwanag ng Diyos. Hindi pa niya sinasabi kung ano ang mangyayari pagkatapos. Hindi pa niya binubuksan ang susunod na pinto. Ngunit malinaw na may mas malalim pang naghihintay. Marami ang nagtatanong kung natatakot ang kaluluwa sa sandaling iyon, dagdag niya. Ang totoo, mas madalas itong namamangha. Namamangha sa linaw. Sa katahimikan. Sa katotohanang hindi na kailangang magpanggap.
At kapag naunawaan ng kaluluwa na tapos na ang oras nito sa mundo, pagtatapos niya, may isang tanong na kusang bumabangon sa kaibuturan nito. Hindi niya agad sinabi kung ano ang tanong na yon. Ngumiti lamang siya at marahang sinabi, "Iyan ang susunod nating pag-uusapan." At sa sandaling iyon, malinaw na ang kamatayan ay hindi wakas ng kwento, kundi ang unang pahina ng isang mas malalim na paglalakbay. Hindi agad nauunawaan ng kaluluwa na patay na ang katawan. Iyan ang unang sorpresa. Akala ng marami, sa sandaling huminto ang tibok ng puso, may biglaang kamalayan na tapos na ang lahat. Ngunit ayon kay Papa Liorasi, hindi ganoon ang nangyayari. Ang unang ilang sandali ay hindi puno ng takot o kalituhan, kundi ng isang kakaibang katahimikan na may kasamang linaw. Para itong paggising mula sa isang mahabang, napakahabang panaginip, sabi niya minsan, halos pabulong, na para bang ayaw niyang gambalain ang sagradong sandaling iyon. Ang kaluluwa ay nagigising, ngunit hindi sa isang bagong lugar. Nagigising ito sa sarili nitong katotohanan. Sa unang iglap, walang imahe ng langit o impyerno. Walang mga pintuan, walang ulap, walang apoy. Ang nararanasan ng kaluluwa ay mas simple, ngunit mas malalim, isang pakiramdam ng pagiging buo. Parang biglang may nawawalang bahagi na bumalik. Parang isang tunog na matagal nang wala sa tono at sa wakas ay umakma. Napapansin mo, paliwanag ni Papa Liorasi, na wala na ang bigat. Wala na ang sakit ng katawan. Wala na ang pagod na hindi mo namamalayan na dala-dala mo araw-araw. Wala na ang kirot ng mga sugat na pilit mong binabaliwala habang nabubuhay. Ang kaluluwa ay magaan, hindi dahil wala na itong alaala, kundi dahil wala na itong hangganan ng laman. Isipin mo ang unang paghinga pagkatapos mong makaalis sa isang masikip na silid. Iyon ang pakiramdam. Ngunit mas malalim. Mas tahimik. Mas totoo. At sa puntong iyon, sabi ng Papa, maraming kaluluwa ang nagtatanong, ganito pala ako. Hindi tanong ng pagdududa, kundi ng pagkilala. Ang kaluluwa ay hindi nawawala ang sarili. Hindi ito nagiging ibang nilalang. Sa halip, mas nagiging siya. Ang lahat ng ingay na idinulot ng takot, ambisyon, galit, at pagmamadali ay biglang nawawala. Ang natitira ay ang buod ng kung sino ka talaga. May sandali raw na ang kaluluwa ay tila lumilingon, hindi upang hanapin ang katawan, kundi upang maunawaan ang pinagdaanan nito. Nakikita nito ang katawan na iniwan, hindi bilang isang bagay na dapat panghawakan, kundi bilang isang kasangkapan na nagampanan na ang tungkulin. Hindi galit ang nararamdaman ng kaluluwa, wika ni Papa Liorasi. Mas madalas, pasasalamat. Pasasalamat sa mga kamay na yumakap. Sa mga paa na naglakad patungo sa mga lugar na nagdala ng kahulugan. Sa mga mata na nakakita ng liwanag at minsan ng kadiliman. Ngunit malinaw na tapos na ang yugto ng katawan. Hindi bilang pagkawala, kundi bilang pagtatapos ng isang kabanata. At doon nagsisimula ang tunay na paggising. Sa sandaling iyon, may isang bagay na napapansin ng kaluluwa na hindi nito kailanman lubos na naranasan habang nabubuhay, ganap na kalinawan. Hindi lang kalinawan ng isip kundi kalinawan ng puso. Walang pagdadahilan. Walang pagtatago. Walang kailangang patunayan. Parang biglang malinaw kung bakit ka nabuhay, sabi ng Papa. At mas malinaw kung paano ka nabuhay. Ang kaluluwa ay nagsisimulang makaramdam ng isang presensya. Hindi ito biglaan. Hindi ito nananakot. Para itong liwanag na unti-unting sumisikat, hindi mula sa labas, kundi mula sa kaibuturan. Hindi pa ito ang buong engkwentro, babala ni Papa Liorasi, pero sapat na upang malaman ng kaluluwa na may paparating. May mga kaluluwang sa puntong ito ay nakararamdam ng saya. May iba na nakararamdam ng pagkamangha. May ilan na biglang nakararamdam ng hiya, hindi dahil may sumisigaw sa kanila, kundi dahil sa liwanag na nagsisimulang magbunyag ng katotohanan. Ang liwanag, paliwanag niya, ay hindi nananakit. Pero hindi rin ito nagsisinungaling. At dito nagsisimulang pumasok ang unang pahiwatig ng isang mas malalim na karanasan. Dahil habang ang kaluluwa ay nagigising, napapansin nitong hindi lahat ng dala nito ay magaan. May mga alaala na may bigat. May mga desisyong tila muling nabubuhay, hindi bilang eksena, kundi bilang damdamin. Isang sandali ng katahimikan. Isang sandali ng pag-unawa. Maraming kaluluwa ang nagsasabi, kwento ni Papa Liorasi, na sa unang pagkakataon, nauunawaan nila kung paano nakaapekto ang kanilang mga ginawa sa iba. Hindi ito paninisi. Hindi rin ito pagsisisi sa karaniwang kahulugan. Ito ay pagkaunawa na mas malalim kaysa sa emosyon.
Isang pagkaunawa na nagmumula sa katotohanan. At sa puntong iyon, may tanong na kusang umuusbong sa kaluluwa, kahit wala pang nagsasalita. Handa ba ako? Hindi ito tanong ng takot, kundi ng katapatan. Doon nagsisimulang maramdaman ng kaluluwa na ang paggising na ito ay hindi ang huling yugto. Isa lamang itong paghahanda. Parang isang taong nagmulat ng mata sa isang silid na may pintong bahagyang nakabukas. May liwanag na sumisilip at alam mong kapag binuksan mo yon, wala nang babalikan. Hindi lahat ay umaabot dito ng pareho, sabi ni Papa Leo Rasi. Ngunit walang sinuman ang nananatiling hindi nagbabago. May mga kaluluwang agad na humihila palapit sa liwanag, parang matagal na nila itong hinihintay. May iba na humihinto sandali, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil may bigat pa silang dala. At ang kagandahan, dagdag niya, ay hindi sila iniiwan. Walang kaluluwang nagigising na nag-iisa. Kahit hindi pa nito lubos na nauunawaan, may isang presensya na hindi umaalis. Isang presensyang hindi nanghihila, ngunit hindi rin bumibitaw. Sa dulo ng paggising na yon, malinaw na sa kaluluwa ang isang bagay, ang susunod na mangyayari ay mas malalim kaysa sa anumang naranasan nito sa buhay. Mas tapat. Mas buo. Mas hindi maiiwasan. At doon, pagtatapos ni Papa Leo Rasi, nagsisimula ang enkwentro sa katotohanan ng buong buhay. Hindi pa niya sinasabi kung paano iyon mangyayari. Hindi pa niya binubuksan ang lahat ng detalye. Ngunit sapat na ang babalang iyon upang maunawaan, walang sinuman ang lalabas mula sa susunod na sandali na pareho pa rin. At ang kaluluwa, ngayon naganap ng gising, ay papalapit na sa sandaling iyon. Dumarating ang sandali na ang kaluluwa ay humihinto sa pagdalaw. Hindi dahil may pumigil dito, kundi dahil may naramdaman itong hindi pa nito naranasan kailanman. Isang presensya na hindi dumarating mula sa isang direksyon, sapagkat naroon ito sa lahat. Isang liwanag na hindi sumasakit sa mata, dahil wala namang mata ang kaluluwa, ngunit tumatagos sa mismong ubod ng pagkatao. Dito nagsisimula ang personal na paghatol, sabi ni Papa Leo Rasi, hindi bilang isang babala, kundi bilang isang paliwanag na puno ng kababaang loob. At mahalagang maunawaan niyo ito, walang nagsasalita. Walang tinig na bumabasa ng kasalanan. Walang mga akusasyon. Walang sigaw ng pagkondena. Ang katahimikan ay ganap, ngunit hindi ito hungkad. Sa katahimikang iyon, ang kaluluwa ay biglang nakikita ang sarili nito sa paraang hindi pa nito nagagawa sa buong buhay. Hindi sa pamamagitan ng alaala lamang, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Ang paghatol, paliwanag ng Papa, ay hindi isang proseso sa labas ng kaluluwa. Ito ay nangyayari sa loob. Sa sandaling iyon, ang kaluluwa ay hindi tinatanong kung ano ang ginawa nito. Alam na nito. Hindi rin ito tinatanong kung bakit. Nakikita na rin ito yon. Ang lahat ng dahilan na minsang ginamit upang bigyang katwiran ang sarili ay biglang nawawala, hindi dahil may pumunit sa mga ito, kundi dahil wala na silang saysay sa harap ng liwanag. At ang liwanag na iyon ay ang presensya ng Diyos. Hindi siya anyo. Hindi siya imahe. Hindi siya isang nilalang na nakaupo sa trono. Siya ay presensya na lubos na totoo, lubos na mapagmahal, at lubos na tapat. Isang presensya na hindi nagtatanong upang manghuli, kundi upang magbunyag. Kapag tinitigan ka ng Diyos, sabi ni Papa Leo Rasi, hindi ka niya tinitingnan bilang isang kaso, kundi bilang isang minahal. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay hindi bulag. Hindi ito nagpapanggap na walang nangyari. Sa halip, hinahayaan nitong makita ng kaluluwa ang buong larawan ng buhay nito, hindi bilang magkakahiwalay na pangyayari, kundi bilang isang buo. Ang mga sandaling nagmahal ka ng walang kapalit. Ang mga sandaling pinili mong talikuran ang mabuti kahit alam mong tama ito. Ang mga salitang hindi mo binawi. Ang mga yakap na ipinagkait mo. Ang mga pagkakataong lumipas dahil mas pinili mo ang sarili kaysa sa iba. Hindi ito ipinapakita upang saktan ang kaluluwa. Ipinapakita ito dahil ito ang totoo. At ang katotohanan, wika ng Papa, ay may kakaibang epekto. Hindi ito sumisira. Ito ay nagpapagising. May mga kaluluwang sa sandaling iyon ay biglang nakararamdam ng matinding saya. Hindi dahil perpekto ang kanilang buhay, kundi dahil nakikita nila na sa kabila ng kanilang kahinaan, may mga sandaling pinili nilang magmahal. At ang mga sandaling iyon, gaano man kaliit, ay nagliliwanag ng mas maliwanag kaysa sa inaakala nila. Ngunit may iba. May mga kaluluwang sa harap ng liwanag ay biglang nakakaramdam ng bigat na hindi nila inakalang daladala nila. Hindi ito bigat ng parusa, kundi bigat ng pagkaunawa.
Isang pagkaunawa na ang kanilang buhay ay puno ng mga pagkakataong hindi nila pinansin. Ang sakit, paliwanag ni Papa Leo Racie, ay hindi galing sa Diyos. Ito ay galing sa pagkakita sa sarili ng malinaw. Sa puntong iyon, walang kaluluwang makapagsisinungaling. Wala ring kaluluwang pinipilit. Ang titig ng Diyos ay hindi nagtutulak, ngunit hindi rin ito umaatras. Ito ay nananatili. At sa pananatiling iyon, ang kaluluwa ay kusang tumutugon. May mga kaluluwang halos agad na nakadarama ng kapayapaan. Parang may bumukas na pinto at alam nilang maaari na silang pumasok. Ngunit may mga kaluluwang humihinto, hindi dahil sila ay itinataboy, kundi dahil may isang bagay sa loob nila na nagsasabing hindi pa. Hindi pa ako handa, bulong ng kaluluwa, hindi sa tinig, kundi sa mismong pag-iral nito. At ang Diyos ay hindi nagagalit sa bulong na iyon. Sa katunayan, ayon kay Papa Leo Racie, ang sandaling iyon ay isa sa pinakabanal na sandali sa buong paglalakbay ng kaluluwa. Sapagkat dito, sa harap ng ganap na liwanag, ang kaluluwa ay nagiging ganap na tapat. Ang impyerno, mariing sinabi ng Papa, ay hindi ang biglaang pagkahulog ng kaluluwa sa apoy. Ito ay ang sadyang pagtanggi sa liwanag. At ang purgatorio ay ang pagnanais na manatili sa liwanag kahit masakit. Sa personal na paghatol, malinaw na malinaw sa kaluluwa kung saan ito naroroon. Walang kalituhan. Walang panlilinlang. Walang sorpresa. Ang lahat ay eksaktong naaayon sa katotohanan ng buhay na tinahak nito. At dito pumapasok ang tanong na walang kaluluwang makakaiwas. Ano ang gagawin ko sa katotohanan ito? Hindi ito tanong ng Diyos. Hindi ito tanong ng anghel. Ito ay tanong ng kaluluwa sa sarili nito. May mga kaluluwang handang yumakap agad sa liwanag. May mga kaluluwang napapaatras ng bahagya, hindi dahil ayaw nila sa Diyos, kundi dahil mahal na mahal nila siya at alam nilang may bahagi pa sa kanila na hindi pa marunong magmahal ng lubos. At dito, sabi ni Papa Leo Racie, makikita ninyo ang tunay na awa. Hindi sinasabi ng Diyos, hindi ka sapat. Sa halip, ang kanyang presensya ay tila nagsasabing, halika, hayaan mong ikaw ay maging ganap. Ngunit ang pagiging ganap ay may proseso. Sa pagtatapos ng sandaling iyon, malinaw sa kaluluwa ang isang bagay, hindi na ito pareho. Ang pagkikita sa liwanag ay nag-iwan ng marka. Isang marka na hindi mabubura. At kung ang kaluluwa ay nakaramdam na hindi pa ito handa, may isang landas na kusang bumubukas, hindi bilang kaparusahan, kundi bilang tugon sa pagnanais nitong maging dalisay. Walang kaluluwang umaalis sa titig ng Diyos na walang sugat, pagtatapos ni Papa Leo Racie. Ngunit wala ring umaalis na walang pag-asa. At sa puntong iyon, ang kaluluwa ay haharap sa susunod na yugto ng paglalakbay nito. Isang yugto na mas tahimik, mas masakit, ngunit mas puno ng pag-ibig kaysa sa inaakala ng marami. Hindi dumarating ang kaluluwa sa lugar na tinatawag na purgatorio na may takot. Iyan ang unang maling akala na kailangang mawala. Kung may takot man, mahinahong paliwanag ni Papa Leo Racie, iyon ay hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa katotohanan na ngayon pa lamang lubos na nauunawaan ng kaluluwa kung gaano kalalim ang ibig sabihin ng magmahal. Matapos ang titig na naglantad ng lahat, may sandaling tila huminto ang oras. Hindi oras na nasusukat sa segundo, kundi isang panloob na katahimikan kung saan ang kaluluwa ay gumagawa ng isang desisyong hindi na kayang ipagpaliban. Hindi ito ipinipilit. Hindi ito inutos. Ito ay kusang loob. Hindi pa ako handa pero gusto kong maging handa. At sa sandaling iyon, ang kaluluwa ay hindi itinataboy palayo sa liwanag ng Diyos. Sa halip, ito ay dinadala sa isang espasyong mas tahimik, mas payapa, ngunit mas totoo kaysa sa anumang naranasan nito sa mundo. Ang purgatorio, sabi ni Papa Leo Racie, ay hindi pitan. Ito ay silid gamutan. Hindi lugar ng galit kundi ng paghilom. Hindi apoy ng puot kundi apoy ng pag-ibig. Ang kaluluwa ay hindi nagigising sa apoy na sumusunog sa laman sapagkat wala na itong laman. Ang nararanasan nito ay apoy na sumusunog sa lahat ng hindi pag-ibig. Isang init na hindi pumapatay kundi naglalantad. Nagpapalambot. Nagpapalaya. Sa unang sandali ng paglilinis, may halo ng kirot at pananabik. Kirot, dahil malinaw na ngayon ang lahat ng hindi pa kayang mahalin. Pananabik, dahil nakikita na ng kaluluwa ang kagandahan ng ganap na pag-ibig at nais nitong marating iyon, anuman ang halaga. Isipin mo, wika ng Papa, ang isang taong matagal nang may sugat, ngunit ngayon lang hinawakan ng isang manggagamot na tunay na marunong magpagaling. Masakit.
Ngunit hindi mo gugustuhing itigil ang proseso sapagkat alam mong ito ang magbabalik ng iyong lakas. Ganyan ang purgatoryo. Hindi ito parusang ipinataw. Ito ay tugon sa pagnanais ng kaluluwa na maging ganap. Ang bawat hibla ng pagkamakasarili, ang bawat ugat ng galit, ang bawat anino ng pagmamataas ay unti-unting nalulusaw sa presensya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pananakot, kundi sa pamamagitan ng liwanag. At ang liwanag, sabi ni Papa Leo Rasi, ay mas masakit sa kadiliman kapag unang nasilayan, ngunit ito rin ang tanging makapagpapagaling. Sa paglilinis na ito, ang kaluluwa ay hindi nag-iisa. Kahit hindi ito nakakakita ng mga mukha o nakakarinig ng tinig, may malinaw itong kamalayan na may kasama ito. Ang presensya ng Diyos ay hindi umaalis. Hindi siya nanonood mula sa malayo. Siya ay nariyan, tulad ng isang ama na naghihintay habang ang anak ay gumagaling. May mga sandali na ang kaluluwa ay tila napapahinto, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa lalim ng pagkaunawa. Nakikita nito ngayon kung paanong ang maliliit na desisyon sa buhay ay may malalaking epekto. Kung paanong ang mga salitang binitiwan ng walang pag-iingat ay nag-iwan ng sugat. Kung paanong ang mga pagkakataong magmahal ay lumipas dahil sa takot o pagmamadali. At sa kabila nito, dagdag ng Papa, walang pagsisisi na walang pag-asa. Sapagkat kasabay ng bawat kirot ay may pag-asang dumarating. Isang pag-asang hindi nagmumula sa sariling lakas ng kaluluwa, kundi sa katiyakang ang Diyos ay hindi nagsimula ng proseso ng paglilinis upang ito ay iwanan sa gitna. Dito rin nagsisimulang maramdaman ng kaluluwa ang isang bagay na hindi inaasahan ng marami, ang mga panalangin ng mga buhay. Hindi ito tinig. Hindi ito salita. Ito ay parang banayad na lamig sa gitna ng init. Parang patak ng ulan sa tuyong lupa. Parang kamay na marahang humahawak sa balikat at nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Kapag may nagdarasal para sa isang kaluluwa, paliwanag ni Papa Leo Rasi, ang epekto nito ay totoo, hindi simboliko. May mga sandali na ang paglilinis ay tila bumibilis. May mga sandali na ang bigat ay tila gumagaan. At bagaman hindi alam ng kaluluwa kung sino ang nananalangin, malinaw sa kanya na may isang puso sa mundo na naalala siya. Isang ina, isang kaibigan, isang anak, o marahil isang taong minsang nasaktan niya, ngunit ngayon ay nag-aalay ng panalangin para sa kanyang kapayapaan. Isipin niyo, sabi ng Papa, ang kapangyarihan ng isang simpleng panalangin na binigkas ng may pagmamahal. Sa purgatoryo, walang nasasayang na panalangin. Walang naliligaw. Ang bawat rosaryo, bawat misa, bawat bulong ng pangalan ng yumao ay dumarating bilang ginhawa. At sa bawat sandaling iyon, ang kaluluwa ay mas lalong nagnanais na maging ganap. Hindi upang makatakas, kundi upang makapiling ang Diyos ng walang hadlang. May sandali ring ang kaluluwa ay tila nagtatanong, hindi sa salita, kundi sa damdamin, may nag-aalala pa ba sa akin? May nakakaalala pa ba sa aking pangalan? At sa mismong sandaling iyon, marahil ay may isang kandilang sinindihan sa mundo. May isang panalangin inialay bago matulog. May isang misa na inihandog ng tahimik. At ang sagot, sabi ni Papa Leo Rasi, ay laging. Ang purgatoryo ay hindi katapusan ng paglalakbay. Ito ay tulay. Isang tulay na tinatahak ng kaluluwa patungo sa liwanag na minsan na nitong nasilayan at ngayon ay lalong pinananabikan. Sa bawat hakbang ng paglilinis, ang kaluluwa ay nagiging mas magaan. Mas tapat. Mas handa. Ang apoy ay patuloy na naglilinis, ngunit ang kirot ay unti-unting napapalitan ng pananabik. At sa isang punto, pagtatapos ng Papa, mararamdaman ng kaluluwa na malapit na ito. Malapit na sa ganap na kapayapaan. Malapit na sa pag-uwi. Ngunit bago yon, may isa pang misteryong kailangang maunawaan. Sapagkat ang mga buhay ay may mas malaking papel kaysa sa kanilang inaakala. At ang tanong ay nananatiling bukas, umaalingaw sa katahimikan ng purgatoryo. May nagdarasal ba para sa akin ngayon? May sandaling sa purgatoryo na ang apoy ay tila humihinto. Hindi dahil tapos na ang paglilinis, kundi dahil may dumating. Hindi lahat ng nangyayari sa kabilang buhay, sabi ni Papa Leo Rasi, ay nagmumula roon. May mga sandaling ang pinakamatinding galaw ay nagsisimula dito sa lupa. Ang kaluluwa, nasa gitna ng paglilinis, ay biglang nakakaramdam ng kakaibang pagbabago. Walang anunsyo. Walang babala. Isang pag-igting sa presensya, parang hangin na biglang nag-iba ng direksyon. Ang init na dati tuloy-tuloy ay nagiging mas banayad. Ang bigat na matagal ng pasan ay tila gumagaan kahit kaunti lamang.
At doon nagsisimula ang misteryo ng panalangin. Kapag may nagdarasal, paliwanag ni Papa Leo Rossi, hindi iyon nananatili sa hangin. Hindi iyon natatapos sa mga labi. Ang panalangin ay tumatawid. Hindi ito tumatawid tulad ng liwanag o tunog. Tumatawid ito bilang intensyon, bilang pag-ibig na may direksyon. Isang pag-ibig na hindi kayang pigilan ng kamatayan, hindi kayang harangan ng oras. Sa purgatorio, hindi naririnig ng kaluluwa ang mga salita ng panalangin. Hindi nito alam kung anong eksaktong dasal ang binigkas, o kung ilang beses itong inulit. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay, may nag-alala. May nagmahal. May hindi lumimot. Isipin niyo, sabi ng Papa, ang isang taong sugatan sa dilim, at biglang may nagbukas ng maliit na bintana. Hindi pa yon ang umaga. Hindi pa yon ang ganap na liwanag. Ngunit sapat iyon upang makahinga. Sapat upang magpatuloy. Ganyan dumarating ang panalangin sa kaluluwa. Minsan ito ay galing sa isang ina na gabi-gabing binibigkas ang pangalan ng anak na pumanaw. Minsan mula sa isang kaibigang biglang naalala ang isang lumang kasalanan at humingi ng tawad sa Diyos para sa kaluluwa ng nasaktan niya. Minsan mula sa isang estranghero na nag-alay ng misa nang hindi man lang kilala ang pangalan ng kaluluwang pinanalanginan. At huwag ninyong maliitin ang mga sandaling iyon, mariing sinabi ni Papa Leo Rossi. Sapagkat sa kawalang hanggan, walang maliit. Ang bawat panalangin ay may bigat. Ang bawat misa ay may epekto. Ang bawat gawa ng pag-ibig na iniaalay para sa mga yumaw ay nagiging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Sa purgatorio, ang kaluluwa ay nagsisimulang maunawaan ang koneksyong ito. Nakikita nito ngayon kung paanong ang mga buhay at ang mga yumaw ay hindi magkahiwalay na kwento, kundi isang katawan. Isang katawan na humihina sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang simbahan, paliwanag ng Papa, ay hindi lamang ang nakikita ninyo tuwing linggo. Ito ay ang buong komunidad ng mga buhay at mga yumaw na nagkakaisa sa pag-ibig. May mga sandali na ang kaluluwa ay tila natitigil sa paglilinis, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagkamangha. Sapagkat sa gitna ng init, may dumating na ginhawa. Sa gitna ng katahimikan, may dumating na yakap. At sa mga sandaling iyon, may tanong na kusang bumabangon sa kaibuturan ng kaluluwa. Sino ang nagdarasal para sa akin? Hindi ito tanong na may sagot sa salita. Ngunit ang sagot ay nararamdaman. At ang damdaming iyon ay sapat. Maraming hindi naniniwala, sabi ni Papa Leo Rossi, na may epekto ang kanilang ginagawa sa kabilang buhay. Ngunit kung nakita lamang nila ang nakita ng mga kaluluwa, may mga panalangin na dumarating na parang ulan. Marami, sunod-sunod, nagdudulot ng mabilis na ginhawa. May mga panalangin na ilan lamang, ngunit taos puso, at ang epekto ay mas malalim. At may mga pagkakataon na halos walang dumarating. Sa mga sandaling iyon, ang kaluluwa ay hindi nawawalan ng pag-asa. Ngunit nararamdaman nito ang kabagalan ng proseso. Hindi bilang parusa, kundi bilang paalala kung gaano kahalaga ang koneksyon ng mga buhay at mga yumaw. Ang Diyos, sabi ng Papa, ay maaaring gumawa ng lahat ng mag-isa. Ngunit pinili niyang isama kayo. Isama ang inyong mga panalangin. Isama ang inyong mga sakripisyo. Isama ang inyong pagmamahal. Dahil sa paggawa nito, tinuturuan niya ang tao na ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa libingan. Sa bawat panalangin iniaalay sa lupa, ang kaluluwa sa purgatorio ay nagiging mas handa. Mas malinis. Mas bukas. Ang apoy ay patuloy na naglilinis, ngunit ngayon ay may kasamang aliw. At sa isang punto, sabi ni Papa Leo Rossi, mas mababa ang tinig, may nangyayaring pagbabago. Hindi ito biglaan. Hindi ito dramatiko. Ngunit malinaw. Ang kaluluwa ay nagsisimulang maramdaman na ang bigat na matagal nitong dala ay halos wala na. Ang mga aninong minsang bumabalot sa kanya ay unti-unting naglalaho. Ang pagnanais na magmahal ay nananatili, ngunit wala na ang hadlang. Wala na ang takot. Wala na ang pagkapit sa sarili. At sa sandaling iyon, ang kaluluwa ay tila humihinto at napapabulong, hindi sa tinig, kundi sa mismong pag-iral nito. Handa na ba ako? Ito ang tanong na walang kaluluwang maaaring sagutin ng mag-isa. Sapagkat ang sagot ay hindi lamang nakabatay sa sariling paglilinis, kundi sa biyaya. At kapag ang sagot ay, sabi ni Papa Leo Rossi, hindi iyon sinasabi sa salita. Ito ay nararamdaman. May kakaibang kapayapaan. Isang katahimikan na hindi tulad ng dati. Ang apoy ay hindi na masakit.
Ang liwanag ay hindi na nakakasilaw. Ang presensya ng Diyos ay mas malapit kaysa kailanman. Ngunit bago tuluyang magbukas ang susunod na pinto, may isang sandali ng paghinto. Isang sandali kung saan ang kaluluwa ay tila lumilingon, hindi pabalik sa lupa, kundi pabalik sa koneksyong iyon. Sa mga panalangin, sa mga misa, sa mga alaala. At doon, pagtatapos ni Papa Leo Racie, nauunawaan ng kaluluwa na ang bawat dasal na inialay para sa iba ay hindi kailanman nasayang. Dahil balang araw, darating ang sandaling ikaw naman ang mangangailangan. At ang tanong ngayon ay hindi na lamang para sa kaluluwa sa purgatorio, kundi para sa mga buhay. Ano ang mangyayari kapag ang kaluluwa ay ganap ng handa? May dumarating na sandali na ang kaluluwa ay hindi na nasasaktan ng apoy. Hindi dahil nawala ang apoy, kundi dahil wala na itong sinusunog. Kapag ang kaluluwa ay ganap ng nalinis, wika ni Papa Leo Racie, hindi na nito nararamdaman ang paglilinis bilang kirot, kundi bilang liwanag. At sa sandaling iyon, may nangyayaring tahimik ngunit walang hanggang mahalaga. May pintuang nagbubukas. Hindi ito pintuang may bisagra o anyo. Walang tunog ng pagbukas. Walang kamay na humahawak sa hawakan. Ngunit malinaw sa kaluluwa na may pagbabago. Ang presensya ng Diyos na matagal nang malapit ay ngayon ay ganap ng nakapaloob sa lahat. At ang unang nararamdaman ng kaluluwa, patuloy ng Papa, ay hindi pagkabigla kundi pagkilala. Parang pagbabalik sa isang lugar na matagal mo nang kinalimutan, ngunit sa sandaling makita mo ito, alam mong dito kakabilang. Walang paliwanag. Walang pag-aalinlangan. Isang simpleng katiyakan, narito na ako. Ang pagpasok sa langit ay hindi pag-alis ng sarili. Hindi nawawala ang alaala. Hindi binubura ang pagkatao. Sa halip, ang lahat ng tunay sa kaluluwa ay biglang nagiging buo. Ang mga sugat ay wala na, hindi dahil kinalimutan, kundi dahil napagaling na. Maraming natatakot, sabi ni Papa Leo Racie, na baka sa langit ay mawala ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit ang totoo, doon mo unang mararanasan kung sino ka talaga. Ang kaluluwa ay nakakakilala. Nakakakilala sa sarili at nakakakilala rin sa iba. Ang mga minahal sa lupa, ang mga nauna ng pumanaw ay hindi estranghero. May pagkilala na hindi nangangailangan ng salita. Isang pagkilala na nagmumula sa pag-ibig. At higit sa lahat, ang kaluluwa ay nakakakilala sa Diyos. Hindi bilang isang malayong hukom. Hindi bilang isang misteryong hindi maabot. Kundi bilang presensya na palaging nariyan kahit noong tila tahimik siya. Ang presensyang iyon ay ngayon ay ganap na nadarama, ganap na nauunawaan, at ganap na minamahal. Ang langit, paliwanag ng Papa, ay hindi gantimpala sa mabubuting gawa. Ito ay pakikipag-isa. Pakikipag-isa na walang hangganan. Walang inggit. Walang paghahambing. Walang kakulangan. Ang bawat kaluluwa ay ganap na masaya, hindi dahil pare-pareho sila, kundi dahil ang bawat isa ay ganap ng natutupad ayon sa kung sino sila. May kapayapaan. Isang kapayapaang hindi katulad ng anumang naranasan sa lupa. Hindi ito kapayapaang bunga ng kawalan ng problema, kundi kapayapaang bunga ng ganap na pagtanggap. Walang takot na mawala. Walang pangambang masaktan. Walang pagod na magpanggap. At doon, sabi ni Papa Leo Racie, nauunawaan ng kaluluwa na ang lahat ng paghihirap sa buhay ay may saysay. Ang mga luha na minsang tila walang kabuluhan ay nagiging malinaw. Ang mga sakripisyong hindi napansin ay nagiging mahalaga. Ang mga sandaling pinili ang pag-ibig kahit mahirap ay nagiging bahagi ng walang hanggang kagalakan. Ngunit sa gitna ng ganap na ligaya, may isang bagay na hindi nawawala. Ang pag-ibig sa mga naiwan. Ang kaluluwa sa langit ay hindi nakakalimot. Hindi nito tinalikuran ang mundo. Sa halip, mas malinaw nitong nakikita ang koneksyon ng lahat. Nakikita nito ang mga buhay na patuloy pang naglalakbay, patuloy pang natututo, patuloy pang nasusugatan. At dito, paliwanag ng Papa, nauunawaan nyo kung bakit ang mga banal ay namamagitan. Hindi sila hiwalay. Hindi sila abala sa sarili nilang kaligayahan. Ang kanilang kaligayahan ay umaapaw, at ang pag-apaw na iyon ay nagiging panalangin para sa mga nasa lupa. Ang kaluluwa, ngayon ay ganap ng nasa liwanag, ay hindi lamang tumatanggap. Ito rin ay nagbibigay. Nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay ng panalangin. Nagbibigay ng pagmamahal na hindi na kayang limitahan ng oras o distansya. Ngunit kahit sa gitna ng kaluwalhasyan, may isang pangakong nananatiling hindi pa lubos na natutupad.
At ito ang madalas nakakalimutan, sabi ni Papa Leo Racie, bahagyang seryoso ang tinig. Hindi pa tapos ang kwento. Sapagkat ang kaluluwa, bagamat nasa langit na, ay naghihintay pa rin. Hindi naghihintay ng may pagkainip, kundi naghihintay ng may pag-asa. Ang paghihintay sa araw na ang katawan at kaluluwa ay muling magsasama. Ang araw ng muling pagkabuhay. Sa langit, malinaw na malinaw sa kaluluwa na ang Diyos ay hindi lumikha ng katawan ng walang dahilan. At ang pangakong iyon, ang pangako ng ganap na pagkakaisa ng katawan at espiritu, ay bahagi ng kabuuan ng kaligtasan. Ang langit, sabi ng Papa, ay simula ng walang hanggan, hindi ang huling pahina. Kaya sa gitna ng ganap na kapayapaan, may inaasahan pa. Isang mas malalim na kaganapan. Isang mas ganap na katuparan. Isang sandaling hindi pa dumarating, ngunit tiyak na darating. At ang kaalamang ito ay hindi nakakabawas sa ligaya. Sa halip, ito ay nagpapalalim dito. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay patungo sa ganap na kabutihan, at walang bahagi ng kwento ang masasayang. Sa pagtatapos ng sandaling iyon, malinaw sa kaluluwa ang isang katotohanang hindi na nito kailangang ipagtanggol, ang kamatayan ay hindi kailanman wakas. Ito ay pintuan. At ang pintuang iyon ay hindi nagsara sa likod niya. Ito ay nananatiling bukas. Para sa iba. Para sa mga buhay. Para sa iyo. At dito, marahang pagtatapos ni Papa Leo Racie, nagsisimula ang mas malaking tanong. Kung ang kaluluwa ay ganap ng nakauwi, ano ang naghihintay pa sa sangkatauhan sa wakas ng lahat? May isang katotohanang bihirang pag-isipan, kahit ng mga naniniwala sa langit. Kahit doon, kahit sa ganap na liwanag, may paghihintay pa. Huwag niyong isipin na ang langit ay wakas ng lahat, dahan-dahang sabi ni Papa Leo Racie, na parang inaayos ang maling akala bago pa ito tuluyang tumigas sa isip ng nakikinig. Ito ay kaganapan ng kaluluwa. Ngunit hindi pa ang kaganapan ng buong pagkatao. Sa kaluwalhasyan, ang mga kaluluwa ay nabubuhay sa ganap na kapayapaan. Walang takot. Walang kakulangan. Walang anino ng kasalanan. Ngunit may isang pangakong nakaukit sa kaibuturan ng kanilang kamalayan, isang pangakong mas matanda pa kaysa sa kamatayan mismo. Ang pangako ng muling pagkabuhay ng katawan. Ang Diyos, paliwanag ni Papa Leo Racie, ay hindi nagkamali ng likhain kayo bilang katawan at kaluluwa. Hindi aksidente ang laman. Hindi pansamantalang kasangkapan lamang. Ito ay bahagi ng plano, bahagi ng pagmamahal, bahagi ng buong kwento. Kaya kahit ang kaluluwang nasa langit na, ganap na masaya at ganap na payapa, ay naghihintay pa rin. Hindi naghihintay dahil may kulang, kundi naghihintay dahil may darating panghigit na kabuuan. Ang paghihintay na ito ay hindi katulad ng paghihintay sa lupa. Walang pagkainip. Walang pangamba. Walang pagod. Ito ay paghihintay na puno ng katiyakan. Isang tahimik na kaalaman na ang ipinangako ng Diyos ay tiyak na tutuparin. Isipin mo, sabi ng Papa, ang isang awit na narinig mo na ang himig, ngunit hindi pa ang huling nota. Maganda na. Buo na. Ngunit kapag dumating ang huling nota, saka mo lamang lubos na mauunawaan ang kabuuan. Ganyan ang muling pagkabuhay. Sa langit, ang mga kaluluwa ay malinaw na malinaw ang alaala ng katawan. Hindi bilang isang bagay na nais nilang balikan sa anyo ng kahinaan, sakit, at pagod, kundi bilang isang bahagi ng kanilang pagkatao na minsang naglingkod sa pag-ibig. Ang mga kamay na minsang tumulong. Ang mga paa na naglakad patungo sa kabutihan. Ang mga mata na umiyak at minsan ay tumingin palayo. Lahat ng ito ay bahagi ng kwento at wala ni isa ang itinuturing na walang halaga. At sa araw na yon, sabi ni Papa Leo Racie, mas tumitibay ang tinig, ang katawan ay babangon, hindi bilang alipin ng sakit, kundi bilang kasalo ng kaluwalhasyan. Hindi ito pagbabalik sa dating anyo. Hindi ito simpleng pagpapatuloy ng buhay sa lupa. Ito ay pagbabago. Ang katawan ay magiging maluwalhati, malaya sa pagkasira, malaya sa kamatayan. Isang katawan na ganap na tumutugma sa kaluluwang ganap ng nalinis. Sa sandaling iyon, ang pagkakahiwalay na minsang tinawag na kamatayan ay tuluyang mawawala. Ang tao ay magiging buo muli, hindi gaya ng dati, kundi higit pa. Dito ninyo makikita, paliwanag ng Papa, kung gaano kaseryoso ang Diyos sa kaligtasan. Hindi niya iniligtas ang kalahati ng tao. Iniligtas niya ang kabuuan. Sa langit, ang mga kaluluwa ay hindi natatakot sa paghihintay na ito. Sa halip, ito ay bahagi ng kanilang kagalakan.
Sapagkat alam nila na ang hinaharap ay hindi kawalan, kundi mas ganap na presensya. At sa kaalamang ito, mas malinaw nilang nakikita ang buhay sa lupa. Mas malinaw nilang nakikita ang kahalagahan ng bawat araw. Ng bawat desisyon. Ng bawat maliit na pagpili sa pagitan ng pag-ibig at pagkamakasarili. Kung alam lamang ng tao, sabi ni Papa Leo Rasi, kung gaano kahalaga ang kanyang katawan sa kawalang hanggan, iba ang paraan ng kanyang pamumuhay. Hindi mo basta itinatapon ang katawan sa kasalanan. Hindi mo basta ginagamit ito ng walang paggalang. Hindi mo rin ito kinamumuhian. Ito ay templo. Hindi dahil perpekto, kundi dahil ito ay nilalayong mabuhay magpakailanman sa kaluwalhatian. Ang mga kaluluwang nasa langit ay nauunawaan ito ng ganap. At mula sa pagkaunawang iyon, may pagnanais silang ipaalala sa mga buhay ang katotohanan ito. Hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng pag-asa. Ang hinaharap ninyo, wika ng Papa, ay hindi multo o ulap. Ito ay buhay. Isang buhay na may katawan. May pagkilala. May ugnayan. May kagalakan na hindi na mapuputol. At dito, unti-unting bumabalik ang tanong, hindi na para sa kaluluwa sa langit, kundi para sa mga nakikinig ngayon. Kung ganito ang hinaharap, paano ka mabubuhay ngayon? Kung ang bawat kilos ng katawan ay may walang hanggang kahihinatnan, paano mo gagamitin ang iyong mga kamay? Kung ang bawat salita ay mananatili sa alaala ng kaluluwa, paano ka magsasalita? Kung ang bawat sandali ay bahagi ng kwentong dadalhin mo sa liwanag, paano mo haharapin ang araw na ito? Ang pananampalataya sa muling pagkabuhay, sabi ni Papa Leo Rasi, ay hindi para sa hinaharap lamang. Ito ay gabay sa kasalukuyan. Ito ang dahilan kung bakit ang Kristiyano ay marunong magtiis. Marunong magmahal kahit mahirap. Marunong magpatawad kahit masakit. Sapagkat alam niyang ang lahat ng ito ay hindi nasasayang. Lahat ay tinatahi patungo sa isang mas malaking katuparan. Sa pagtatapos ng pagninilay na ito, malinaw na ang kwento ng kaluluwa ay hindi hiwalay sa kwento ng mga buhay. Ang hinaharap na iyon ay nakaugat sa mga desisyong ginagawa ngayon. At ang tanong, marahang pagtatapos ni Papa Leo Rasi, ay hindi kung may buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang tanong ay ito. Paano ka mabubuhay ngayon kung alam mong ang lahat ng ito ay hahantong sa kaluwalhatian? May isang kakaibang katahimikan na dumarating kapag ang isang tao ay alam na ang wakas. Hindi katahimikang puno ng takot, kundi katahimikang may kasamang linaw. Kapag alam mo kung saan hahantong ang iyong buhay, marahang sabi ni Papa Leo Rasi, nagbabago ang paraan ng iyong paglakad araw-araw. Hindi na nagmamadali ang puso. Hindi na basta-basta nasisindak ng mga problema. Hindi dahil nawawala ang sakit o hirap, kundi dahil may mas malalim kang batayan. May mas malaking larawan kang pinanghahawakan. At dito nagtatagpo ang lahat. Ang paggising ng kaluluwa. Ang titig ng Diyos. Ang apoy na nagpapagaling. Ang panalangin tumatawid sa belo. Ang pintuang nagbubukas. At ang pangakong naghihintay pa. Lahat ng iyon ay hindi lamang kwento ng kabilang buhay. Ito ay salamin ng buhay ngayon. Maraming iniisip, sabi ng Papa, na ang mga misteryong ito ay para lamang sa huling sandali ng buhay. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay para sa bawat umaga na ikaw ay gumigising. Sapagkat ang paraan ng iyong paggising ngayon ay paghahanda na para sa huling paggising. Ang bawat desisyong ginagawa mo, kahit gaano kaliit, ay hindi nawawala. Ang bawat pagpili sa pagitan ng pag-ibig at pagkamakasarili ay nag-iwan ng marka. Hindi bilang puntos. Hindi bilang talaan. Kundi bilang anyo ng iyong kaluluwa. Hindi hinuhubog ng Diyos ang kaluluwa sa huling sandali, paliwanag ni Papa Leo Rasi. Hinuhubog ito araw-araw kasama ka. Kapag pinili mong magpatawad kahit may dahilan kang magalit, may isang hibla ng liwanag na nadadagdag. Kapag pinili mong magsabi ng totoo kahit mahirap, may isang aninong nawawala. Kapag pinili mong magmahal kahit walang kapalit, may isang sugat sa loob mo ang unti-unting naghihilom. At kapag pinili mong baliwalain ang konsensya, may isang bahagi ng iyong sarili ang unti-unting naninigas. Hindi ito pananakot. Ito ay paalala. Ang kawalang hanggan, sabi ng Papa, ay hindi biglang nangyayari. Ito ay unti-unting hinahabi. Sa gitna ng pang-araw-araw na buhay, madalas nating iniisip na walang bigat ang maliliit na bagay. Isang salitang binitiwan ng walang pag-iingat. Isang taong hindi pinansin. Isang pagkakataong tumulong na pinalampas dahil pagod tayo.
Ngunit sa liwanag ng katotohanan ito, malinaw na malinaw, walang maliit kapag ang pinag-uusapan ay pag-ibig. Kung nakita lamang ninyo, sabi ni Papa Leo Rasi, kung paano tinitingnan ng kaluluwa ang buhay nito sa kabilang panig, magbabago ang inyong mga prioridad. Hindi ang tagumpay ang unang lumilitaw. Hindi ang pera. Hindi ang pagkilala. Kundi ang mga sandaling pinili mong maging tapat. Ang mga pagkakataong nagtiis ka ng tahimik. Ang mga sandaling minahal mo ang isang tao kahit hindi mo siya naintindihan. At dito bumabalik ang tanong na paulit-ulit na lumitaw sa paglalakbay na ito. Handa ba ako? Hindi ito tanong na sinasagot sa salita. Ito ay sinasagot sa paraan ng pamumuhay. Kung alam mong may titig na maglalantad ng lahat, paano ka mabubuhay ngayon? Kung alam mong may apoy na magpapagaling, paano mo haharapin ang iyong mga sugat? Kung alam mong may mga panalangin maaaring umabot sa iyo, paano ka mananalangin para sa iba? Ang pananampalataya, sabi ni Papa Leo Rasi, ay hindi pagtaka sa mundo. Ito ay mas malalim na pakikibahagi rito. Mamuhay ng may pananampalataya ay hindi ibig sabihin na hindi ka masasaktan. Ibig sabihin nito ay alam mo kung kanino ka babalik kapag nasaktan ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka magkakamali. Ibig sabihin nito ay hindi ka matatakot humingi ng tawad at magsimulang muli. At higit sa lahat, hindi ibig sabihin na perpekto ka. Ibig sabihin nito ay bukas ka. Bukas sa pagbabago. Bukas sa liwanag. Bukas sa pag-ibig. Ang Diyos, wika ng Papa, ay hindi naghahanap ng perpekto. Hinahanap niya ang handang magmahal. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, malinaw na ang kamatayan ay hindi dapat katakutan. Hindi rin ito dapat ipagwalang bahala. Ito ay paalala na ang oras ay mahalaga. Na ang bawat araw ay pagkakataon. Na ang bawat sandali ay may timbang na lampas sa nakikita. At kung may isang bagay na nais ipaalala ni Papa Leo Rasi sa lahat ng nakikinig, ito ay ito. Mamuhay ka na para bang alam mo na ang wakas ng kwento. Hindi wakas na puno ng dilim, kundi wakas na puno ng liwanag. Isang wakas na hindi pagsasara, kundi pagbubukas. Isang wakas na mayakap, hindi pagkawala. Kung ganito ang wakas, bakit ka mag-ipon ng galit? Kung ganito ang wakas, bakit ka magtitipid ng pag-ibig? Kung ganito ang wakas, bakit ka maghihintay pa? Ang kaharian ng Diyos, pagtatapos ng Papa, ay hindi lamang hinaharap. Ito ay nagsisimula ngayon. Sa bawat pagpatawad. Sa bawat panalangin. Sa bawat tahimik na kabutihan. At may higit pa. Sapagkat ang mga misteryong napag-usapan natin ay simula pa lamang. May mas malalim pang mga katotohanan tungkol sa kung paano ihanda ang kaluluwa habang nabubuhay. May mga hakbang na praktikal. May mga sandaling dapat bantayan. May mga palatandaang madalas hindi napapansin. At iyon, sabi ni Papa Leo Rasi, ang nais kong samahan kayo sa susunod. Kaya huwag mong hayaang matapos dito ang pagninilay. Dalhin mo ito sa iyong araw. Sa iyong mga desisyon. Sa iyong mga relasyon. At kung nais mong magpatuloy sa paglalakbay na ito, gawin mo ang isang simpleng bagay ngayon. Pumili ng isang kilos ng pag-ibig. Isang panalangin iaalay. Isang taong patatawarin. Isang hakbang pabalik sa Diyos. At manatili kang kasama. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.